Ngayon ay makikita natin ang bagong kapangyarihan ni Henry at Gordon, ang bagong kapangyarihan ni Gray at ang bagong anyo ni Morris at paano nga ba siya naging devil host ni Lucifero. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa, okit na let's go. Nang mahiwa ang puso ni Zenon ay sinabi nito na noong una niyang ma-encounter si Yuno ay naramdaman nitong may pagkakahalintulad silang dalawa at kanyang tinanong kay Yuno kung ano raw ba ang kanilang pinagkaiba. Sagot naman ni Yuno ay wag daw siyang tanungin dahil wala pa raw siya sa punto na yon dahil hindi pa raw niya nagagawa ang pangako na kanyang binitawan kay Asta. Biglang naalala ni Zenon ang kanilang pangako ni Allen sa isa't isa at doon na nga nagtatapos ang buhay ni Zenon at ang laban niya kay Yuno. Pinakita si Asta na nagulat dahil bakit daw naaagnas ang nasa kanilang paligid at gamit ang mata ni Nak ay sinabi nito na mukhang natalo daw ni Yuno si Zenon. Ibig sabihin daw pala ay natalo na nila ang Dark Triad, subalit biglang napatanong si Nak kung bakit patuloy pa ring nag-ooperate ang Tree of Qliphoth. Napapamura naman ng mga Spirit Guardian sapagkat kahit gaano daw kadami ang kanilang patayin na devil ay patuloy lamang din ang pagdami nila. Pinakita naman si Julius na tila ba nahihirapan sa kung anumang bagay sapagkat may nararamdaman daw siya na kung anong masamang mangyayari sa kahit anumang oras. Sumunod ay pinakita naman si Captain Dorothy na duguan na at nakadapa at sinabi sa kanya ng kanyang kalaban na nakakaaliw daw ang dream magic nito at sa isip naman ng kapitan na dinala daw siya ng devil ni Nak ngunit hindi raw niya akalain na ganun daw kalakas ang kanyang makakalaban. Biglang pinakita si Morris at sinabing mas pinalakas daw ng devil ang power ng kanyang magic dahil nagagawa din nitong maapektuhan ng mga intangible na maika at hanggang sa pagbukas daw ng pangalawang pinto ay aalawin muna daw niya ang kanyang sarili. Sinabi niya kay Lotus na patatawarin daw nito ang pagtataksil sa kanya kung babalik daw ito sa kanyang panig, pero habang putol ang kamay ni Lotus ay sinabi nito na mukhang hindi raw sasaya ang kanyang pamilya sa mundong nais gawin ni Morris. Wika naman ni Morris ay hindi niya daw kailangan ng pagmamahal ng isang pamilya sapagat siya daw ay isang mensahero lamang ng pinakamalakas na nilalang at doon ay sinabi ni Lucifero na mas mainam daw si Morris kung ikukumpara kay Dante. Akala daw siguro ni Megicula na mauutakan niya si Lucifero sa kanyang planong paglabas ng Underworld, ngunit sa oras daw na magbukas ang pangalawang pinto ay magagawa niya ng mailabas ang kanyang katawan sa mundo. Wika naman ni Morris na sa pamamagitan ng kanyang magic ay na-modified niya ang Tree of Qliphoth kung kaya't hindi na raw niya kailangan ng Dark Triad at hanggang buhay pa raw sila Yami at William ay patuloy lamang daw na magbubukas ang pinto ng Underworld. Nag-alala si Dorothy nang makita niya ang dalawang kapitan at doon ay ginamit ni Morris ang kanyang modification magic upang gumawa ng panibagong devil kung kaya't maganda raw sila sa kanyang gagawin. Wika naman ni Lotus ay hindi niya raw gusto ang ganitong klaseng moment at kung tutuusin daw sa mga oras na yun ay dapat raw ay tumatakas na siya pero hindi raw siya pwedeng tumakbo kung kaya't mabubuhay daw siya at babalik sa kanyang pamilya. Inatakin bigla si Lotus ng devil ni Morris samantalang si Morris ay tila ba may narinig na ingay at doon ay biglang lumabas ang base ng Black Bulls at sinabi nila na naroon daw sila upang kuhanin ang kanilang kapitan. Sa pagdating ng Black Bulls ay tila ba nagtatalo o natataranta sila dahil nakasira daw sila ng property sa Spade Kingdom, ngunit sagot naman ni Vanessa na tigilan na raw nila yon dahil ang importante daw ay makuha na nila si Captain Yami. Natuwa naman si Lotus at Captain Dorothy sapagkat nailigtas sila sa kamatayan at wika naman ni Morris na nabanggit daw ni Dante ang tungkol sa Black Bulls kasama na daw ang dalawang nasa Arcane Stage na kabilang sa grupong ito. Natuwa ng sobra si Morris dahil hindi na raw siya makapaghintay na magawa ng eksperimento sila Vanessa at Gray at wika ni Vanessa na parehas daw ng magic ni Morris ang Dark Triad ngunit hindi raw siya kabilang dito, pero sagot sa kanya ni Gauche na hindi na raw mahalaga yon dahil ang importante ay mailigtas nila ang kanilang kapitan. Ginamit muli ni Morris ang kanyang modification magic sa base ng Black Bulls at napagtanto ni Vanessa na hindi gumagana ang power ng kanyang pusa at doon ay sinabi ni Morris na kaya ng kanyang magic na mapawalang bisa ang epekto ng mga intangible magic gaya ng kay Vanessa at sa oras daw na masalat niya ang sino man sa kanila ay yun na raw ang kanilang katapusan. Biglang pinakita ang pag-uusap nila Gray sa nakaraan kung saan sinabi ng doktor na hindi pa siya nakakakita ng ganong klaseng maika dahil hindi lamang binago nito ang appearance ng isang bagay kundi binago niya ito ng tuluyan. Kaya naman kung bibigyan daw ito ng pangalan ay maaari itong tawagin na fortification magic at doon ay ginamit na nga ni Gray ang kanyang fortification magic upang gawing bulaklak ang galamay ni Morris. Subalit tanong ni Morris na kaya daw kayang sanggahin lahat ni Gray ang mga galamay na umaatake sa kanila. Nahiya na naman si Gray dahil nangangailangan daw ng matinding focus ang kanyang ginagawa at hindi raw siya makapagbagong anyo at doon ay sinabi
sinabi ni Gauche na hindi raw yun ang oras para sa mga ganong bagay dahil doon ay ginamit niya ang kanyang mirror magic upang mapadami ang bilang ni Gray at gawing bulaklak ang mga galamay ni Morris. Tumawa lamang si Morris sa kabila ng lahat dahil siya daw ang pinili ng pinakamalakas na devil at titignan niya daw kung ano ang magagawa ng magic nito at doon ay ginamit niya ang gravity magic na ginagamit ni Dante. Sa isip ni Morris ay imposible raw na mabago ang properties ng gravity magic, samantalang nagsalita naman si Henry at sinabing noon daw ay wala siyang nagawa sa pag-atake ni Dante, ngunit iba na raw ngayon sapagkat si Gordon ay na-discover na ang paraan kung paano gagawing gamot ang isang sumpa pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Pagkatapos noon ay pinakita na lamang na naging gwapo si Henry dahil ang sumpa nito sa kanyang katawan ay naging kanyang kalakasan at ngayon daw ay maaari niya nang piliin kung kaninong magic ang gusto niyang higupin. Unti-unting hinihigop ni Henry ang magic na tinataglay ni Morris at doon ay sobra na itong nagtataka sa mga nangyayari at isang suntok ang tumama sa kanyang mukha at napasabing hindi raw tama ang mga nangyayari dahil nakamit niya daw ang pinakamalakas na maika. Sumunod ay pinakita na lamang na nag-iingay na ang grupo nila Magna at tila ba paparating na sila sa isang kaganapan, samantalang si Morris ay bugbog na pagkatapos ng isang ataking kanyang natamo at sinabi nito na sa pamamagitan ng napakaraming eksperimento ay nagawa niyang pataasin ang kanyang sarili at nakuha ang isang talento upang maging devil host. Subalit isang pag-ataking muli ang tumama sa mukha ni Morris at sinabi ni Asta na ikaw pala ang huling devil host na aming kalaban, Morris, pero wala kaming pakialam kung sino ka man at saan ka man nanggaling dahil isa lang ang gusto naming sabihin sa iyo. At doon ay pinakita na ang kumpletong member ng Black Bulls at kanilang sinabi na ibalik daw sa kanila si Captain Yami. Napakaangas ng bakbakang ito mga kaibigan dahil nagkaroon na naman ng panibagong kapangyarihan ng ating mga bida at kahit gaano ang inilakas ni Morris ay nagkaroon talaga ng pangontra dito ang Black Bulls. Kaya naman don't forget to follow my page for more video like this. See you to my next video. Goodbye!